Huwag na po kayo magsiupo. Hindi naman ako ang keynote speaker dito. Si Chief Minister, former Chief Minister ang keynote speaker natin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nag-coordinate ako kanina sa protocol natin how I address my welcome to you. Ang advice ng protocol is general lang daw ang pag-acknowledge sa inyong lahat. So in that case, we welcome you in Camp Darapanan. But I must oblige myself to particularly name names who are the leading personalities in the UBGP and also in the Moro Islamic Liberation Front. Una, si Brother Al-Hajj Murad Ibrahim, siya ang pinuno ng MILF at saka siya rin ang pinuno ng United Bangsamoro Justice Party. Pangalawa, si Brother Muhajir Iqbal, which I recently learned that he was also a first vice chairman of the Moro Islamic Liberation Front and also a vice president in entire UBGP hierarchy and also a vice president for Central Mindanao, Brother Muhajir Iqbal. Second Vice Chairman natin, si Alim Suleiman of Lanao, and also a Vice President for Northern Mindanao, United Bangsamoro Justice Party. Our Mufti also is here with us. He read us a dua just recently, a while ago. Yung wali natin sa Bangsamoro, si Ustaz Yamadin, is also here. Siya po ang titular head ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kami ni Hajj Murad at saka si IQ, kami ang magkakasabay na sa MILF. Because of that, we are one in direction. Marami kaming napag-isahan ng mga prinsipyo tungkol sa paninindigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In short, we are the same in direction. Only then is meron kaming isang pinagkakaisahan, yung hindi pwedeng mangasawa ng pangalawa. Si Brother Iqbal, ako at saka si Chief Minister, hindi naman sa takot sa asawa, pero nagmamahal lang sa asawa. So kaya na yun ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa atin. So, to be general, we have the member of the Central Committee who are here today. Hindi ko na po isa-isahin kasi hanggang alas 12 lang tayo ngayon. Yung mga BTA members natin na nandito ngayon, the governors and the vice governors who are currently and the candidates, all mayors and councilors, the front commanders, the vice commanders, the political committee members, and the chairman, the MILF line agencies, media friends who are nandito ngayon, and also our security sectors na nandito ngayon. I must also mention our old man in Maguindanao, Norte, Maguindanao, in the entire Bangsamoro Autonomous Region. In particular, in general, si Dato Antaw Midtimbang.
Mayroon tayong nag-iisang playboy ngayon dito. Si Ustaz Alim Sulaiman, nandito siya ngayon. So, ready, kasi alam ko naman na hindi totoo yun, pero para lang ba magiging kulang speech natin ngayon. Now, before I proceed, sasabihin ko sa inyo na the entry of the Moro Islamic Liberation Front through United Bangsamoro Justice Party is a manifestation that the MILF is committed to democratic process. Kailangan malaman ng gobyerno na nandito na tayo sa political process o di kaya democratic process. The only challenge is that hindi tayo marunong mandaya. Number 2, hindi tayo marunong magbili ng boto. So this is the predicament of this organization. This United Bangsamoro Justice Party is kulang tayo sa ganon. So, with that situation, pwedeng pagsamantalahan ng mga dating politiko yung weakness natin. That weakness is hindi tayo marunong mandaya, hindi tayo marunong mangbili ng boto. So, sa sitwasyon na yon, kailangan appeal tayo sa national government, particularly the COMELEC, the Commission on Election, na tulungan tayo paano magiging honest, clean, at saka fair yung eleksyon. Kung gusto ng gobyerno na ito is magiging wala ng option kung hindi sa democratic process, kailangan hindi nila tayo bigyan ng option na aalis tayo sa democratic process na ito. Kasi kung hindi masawata, kung hindi maalis yung lahat ng pandaraya during election, parang binigyan na naman tayo ng opsyon na maghanap ng ibang option paano natin gagawin ang nararapat na gawin. I hope that this message will reach this government na tayo, kung kailangan tulungan nila tayo na hindi na tayo mag-option sa ibang option. Nandito na tayo sa democratic process, sana tuloy-tuloy na yon. Magiging tuloy-tuloy lang kung ang tingin natin sa eleksyon is malinis, ang tingin natin sa eleksyon is fair, at saka ang tingin natin sa eleksyon is maganda, yung clean and honest election. So, we are appealing to the COMELEC in charge o the COMELEC sa eleksyon na ito na sikapin magiging malinis ang eleksyon na ito. Pangalawa, we are appealing also to the authorities, to the security sectors, like for instance, the Marine, the PNPs, and the Armed Forces of the Philippines, na tulungan kami na magiging malinis, katanggap-tanggap ang resulta ng eleksyon na ito sa May 12. Otherwise, baka merong man isang grupo na kung ang tingin is hindi katanggap-tanggap yung resulta ng eleksyon, baka makapag-iisip ng iba na paraan. So, hopefully, yung gobyerno natin ngayon, we are here to exercise our suffrage, right of suffrage. Kailangan maprotektahan yung lahat ng boto namin, at saka tayo rin na mga botante kailangan protektahan natin ang boto natin. So in that way, sana malinis ang halalan sa May 12, katanggap-tanggap ang resulta, para sa ganon yung partisipasyon ng
Moro Islamic Liberation Front through United Bangsamoro Justice Party is magiging tuloy-tuloy. Welcome to all of you in Camp Tarapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.